Hello, magandang araw. So, ngayon gagawa tayo ng prawn biryani. So, ito yung ating mga ingredients. Meron na tayong binabad dyan na prawn. Binabad natin sa biryani. And then, ito yung mga ingredients natin. Meron tayo ditong tomato, onions, and the fresh coriander. So, ayan, nakalatag na yung ating mga gagamitin para sa ating prawn biryani na nakamarinated na po siya sa spices natin ng biryani. So, gumagamit din ako dito ng biryani paste and biryani powder. So, ayan, chop na yung ating mga ingredients. Ready na siya. So, ang gagawin natin ngayon, mag-iinit lang tayo ng ating kawali at lalagyan po natin ng butter. Yun yung gamit ko, butter ghee, or pwede na rin cooking oil. Then lagay lang po tayo ng ating chopped onion. Ayan, i-brown lang po natin siya. And then kapag nakuha na natin yung tamang brownness po niya, ilagay na po natin yung ating ginger and garlic paste. So ayan, ingatan na natin na hindi masunog. And then add po natin yung ating biryani paste and biryani powder. Bago isunod naman po natin yung ating na-chop na fresh coriander leaves. So ihalo lang po natin maigi kagaya niyan. And then ilagay na po natin yung ating binabad na or na-marinated na prawn. Ayan, binabad ko po siya sa konting salt, black pepper powder, and biryani paste na din and powder. So, para malasa na po talaga siya. So, isimmer lang po natin yan bago natin i-add ang iba pang ingredients. Kagaya nito, naglagay na rin ako ng black pepper powder. So, sa mahina na apoy lang natin iluto ito guys para hindi po siya masunog at ma-absorb niya yung lasa talaga ng ating mga ingredients. So, after 15 minutes, magawa naman tayo ng magpakulo tayo ng tubig para ito po sa ating bigas na ilalagay mamaya sa ating prawn biryani. So nag-add lang po ako dito ng salt and mismar or cloves sa English, tsaka ito yung hale or cardamom, and then lagay din pa tayo ng cooking oil dito para sa rice natin. And then after 15 minutes, i-add na po natin yung ating chopped tomato. Haluin lang po natin kagaya niyan, and then isimmer lang po natin ng mga 10 or 15 minutes. And then takpan lang po natin hanggang mag-paste po talaga yung ating tomato. Then after niyan, prepared naman po tayo ng ating lagay po tayo muli ng ating another na ingredients. Ito yung yogurt, 1 cup po siya. Yan ang isa sa pampalasa ng ating biryani. So haluin lang po natin ulit maigi at isimmer pa natin ng mga 5 minutes. Mahina lang po yung apoy natin para hindi po matuyo yung ating sauce ng ating prawn biryani. So lagay lang din tayo ng salt. So tayo na mag-a-adjust ng ating salt. Huwag na natin alatan para hindi po delikado din sa health yung masyadong salted. So ayan na po, simmer po natin uli ng 5 minutes. And then nag-soak na rin po ako ng saffron para po ito i-sprinkle po natin mamaya yung water nito sa ibabaw ng ating rice para mas gumanda palalo yung itsura ng ating prawn. So ayan, medyo luto na po talaga yung ating prawn. Pwede na po natin tong patayin yung apoy niya at hintayin lang natin na maluto yung rice para po ma-arrange natin siya. Then nagprito din po ako dito ng potato. Ang purpose po ng potato dito, ilagay natin mamaya sa ating base ng ating kaldero para hindi po siya masunog, or pwede rin mag-add tayo mismo doon kasama ng ating prawn. So yan lang po, luto na siya. So pwede na po natin yung ahunin. At the same time po, yung pinagprituan natin ng potato, pwede natin dyan din ilagay yung ating slice na onion para po sa topping. So ngayon, i-drain na natin yung ating binabad na bigas para ilagay na po natin doon sa pinakuloan nating tubig kanina. So ayan. And then after nyan guys, pwede natin tong tanggalin yung mga lumulutang na ingredients. Ang purpose na naman yan guys, yung madagdag ng lasa niya. Since Arabic dish po tayo, hindi po mawawala yung mga ganitong ingredients. So ngayon, naglagay lang ako ng butter dito sa ating kaldero na paglulutuan. Then i-arrange lang po natin yung half cook na ating na potato para hindi po dumikit or masunog yung ating rice mamaya. So ayan, yung kanina na pinagprituhan ko ng potato, dyan na rin po natin iprito yung ating sibuyas. So ayan, tanggalin lang natin yan
para malinis po yung ating rice mamaya. So, bali 15 minutes lang po pakuluan natin yung ating rice. Tapos ito na yung ating sibuyas din nga ano natin mamaya sa toppings. Hintayin lang natin na mag golden brown gaya niyan. And then kunin na po natin and patuyuin natin para hindi po siya lumambot. Ayan, ganyan po siya. So kailangan ay half cook lang yung ating rice. So ready na. Lagay lang po natin yan. Ayos lang po natin sa ating molde. Ganyan. Bago po natin ilagay yung half rice doon sa ating niluto na prawn biryani. So, haluin lang po natin maigi yan. And then, ibuhos natin doon sa kaldero na inarrange natin doon kanina na may patatas. And then, ilagay din natin sa ibabaw yung natira pang half ng ating white rice. Yan. Ayan na po siya guys. Yan. Kailangan mapantay po yung paglagay natin. And then, ibuhos natin sa ibabaw niyan yung ating natirang white rice. And then, lalagyan na rin natin yung binabad natin kaninang sapuran para po pag kinuha natin mamaya mas medyo may ano po siya, may yellow po siya talaga na nagpapa-enhance po ng ating parang nagdadagdag yummy, look yummy yung ating biryani. So yan lang po at pagkatapos po niyan, ayos na, lagyan po natin siya ng aluminum foil sa ibabaw para po ma-absorb talaga ng rice yung sauce natin sa ilalim. And then hinaan lang po talaga natin ang apoy. Iluto natin ng mga 30 minutes. Hina lang po talaga siya ng apoy para hindi po masunog yung ilalim ng ating rice. So yun lang po guys, and thank you for watching. Sana po ay paki-subscribe or paki-follow nyo po yung aking YouTube channel and then yung aking page Susie Parcon. Thank you so much.